Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Si Nurse Kaloy po. Meron po akong gustong ihandog sa inyo isang maikling kwento para sa lahat, lalo-lalo sa mga kababaihan at sa mga mister. Ito po ay nag-umpisa sa isang ginang. Ang pangalan ay si Mami D. Siya po ay 55 years old at maaga na byuda sa edad na 45. Simula po noon, siya po ay lumagpas na sa grieving stage at hanggang ngayon po ay siya pa rin ay meron tinatawag na mild depression, mababang kanyang self-esteem at napabayaan niyang kanyang sarili at kanyang munting negosyo dahil sa pagkawala ng kanyang mister. Panoorin niyo po, tandaan ang mga aking mga tips po. Okay, dahil sa pangyayari na kanyang pagpapabaya, nagiging losyang na si Mami D. Isang araw, dinalaw siya ng kanyang anak na may asawa na rin at sinabihan niya, "Mami, ano nangyayari sa inyo? Huwag niyong hayaang maging ganyan ang inyong buhay. Start a new life." Yun po ang kanyang sinabi sa kanyang mami. Si daddy ay nasa mabuting kalagayan na. Mag-ayos-ayos kayo. Ibalik nyo ang dating kayo na masigla, maganda, at isang happy mami para sa akin. Yun ang sinabi ng kanyang anak. Sa kanyang tinuran, napag-isip si Mami D at kinumagahan nga po ay nag-ayos-ayos na siya. Ibinalik niya na ang kanyang dating sarili niya. Binuksan na rin niya ang kanyang munting negosyo at siya ay naghanap ng isang makakatulong, isang driver para sa kanyang mga pinamimili. Isang gabi ay marami bumalik sa kanyang mga customer. Masigla at masaya si Mami D. Lalong-lalo na meron na siyang kasama, katulong na si Carlo, isa ring byudo, 45 anyos. Yung nga po, papasara na sana ang kanilang grocery nang biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. So ang sabi ni Mami D kay Carlo, "Ay nako Carlo, dito muna tayo magpaptila muna tayo ng ulan." Ang nangyari, tuloy-tuloy ang buhos ng malakas na ulan. Kahit na malakas ang ulan, maalinsangan at mainit ang panahon. Dahil sa mahabang araw, pagod, si Mami D ay nagpasyang mag-half bath. At sinabi niya kay Carlo, "Carlo, dito ka muna. Isara mo na yung tindahan, maliligo lang ako." "Opo, ma'am," sabi ni Carlo. At nagpunta na nga si Mami D sa banyo at nag-umpisang magbuhos dahil sa init. Ngayon, si Carlo naman ay nagpunta sa stockroom at napadaan siya sa pintuan ng banyo at may siwang ang pintuan dahil sira nga po ang doorknob. Hindi maisara. Hindi niya po sinasadya, napatingin siya sa munting siwang na yun at kanyang nakita si Mami D na naliligot hubot-hubad. Dali-daling umalis si Carlo, pero sa kanyang ginagawa sa stockroom, hindi niya makalimutan ang kanyang nakita. At sa kanyang pagbabalik, na pansin niya ulit ang magandang hubog ng katawan ni Mami D. At bigla siyang nagkaroon ng pagnanasa. Pero andun pa rin ang respeto niya kay Mami D, kaya umalis siya. Pagka namang ilang minuto, lumabas na si Mami D sa banyo, mukhang preskong-presko, at naka-t-shirt na lang at wala ng bra. Naka-boxers. At sabi niya kay Carlo, "Oh Carlo, ikaw naman, magbihis ka na rin. Maglinis ka na rin yung katawan dahil it's a long day, pagod tayong pareho. Kaya para mapreskohan ka, ito meron pa akong isang extra boxers ng iyong sir na naitabi dito sa tindahan."
Ay, o nga po, sobrang nga pong init. So si Carlo ay nagpunta na rin sa banyo. Ilang minuto lumabas siya, nakaubad na siya sa pang-itaas at nakaboxer. Sa kanyang pagbalik, napansin ni Mami D ang umbok sa harapan ni Carlo. At dahil dito, medyo may kumurot sa kanyang damdamin. At napansin niya rin ang magandang pangangatawan ni Carlo. Dahil doon, parang nagkaroon siya ng panibagong buhay, pagnanasa. Pero siyempre, nahiya rin siya. Ang ulan malakas pa rin. Kaya sabi ni Carlo, "Ma'am, sobra pa rin init. Pwede ho bang umutang na isang sunmig para lang makapagpalamig?" Sabi ni Mami D, "Ay sige, samahan mo rin ako ng isang lata." So minom sila, tig-isa, habang nagkukwentuhan, nasundan pa ng isang lata, at pangatlo, tig-tatlo sila ng sunmig. Medyo tipsy na rin si Mami D at medyo nasasabi na rin niya ang dapat na hindi sabihin na isang ginang sa kanyang kasama. Pero nasabi niya, "Carlo, ngayon ko lang napansin, may itsura ka pala. Magandang yung pangangatawan." Ang sabi ni Carlo, "Salamat po ma'am, kayo rin po. Sa age nyong yan, nasa inyo pa rin ang alindog, magandang katawan, magandang muka, at makinis na balat." Nabigla siya, nadulas. Kanina nga po nakita ko na, sorry po. Sabi ni Mami D, "Ano yung nakita mo?" "Nakita mo ako naliligo, no?" Sira yung pintuan kasi. Pero okay lang. Nakatalikod naman ako. Nagtawanan silang pareho. At dahil doon, naging mas malapit sila sa isa't isa, at dahil na rin sa tama ng alak, sila ay naghalikan, nagyakapan, at dahil sa haba na rin ng panahon na si Mami D ay naging tigang, siya na ang naging driver. Pinatungan niya si Carlo at nagkambyo na nagkambyo. Primera, segunda, at tersera, hanggang kinta. Sabi ni Carlo sa kanyang isip, "Ay, kala ko hindi na magiging aktibo ang mga ganitong mga babae, dinatnan na ng menopausal stage." Sa isip-isip naman ni Mami D, kaya ka pa pala, hindi pa pala ako laos. Kaya ko pang mga bayo. Sa isip-isip niya, patawad na lang, sabi sa kanyang asawa, pero tao lang ako. Kailangan ko rin ang ganitong tawag ng tukso. Pero tama siya, dahil sa aking ipapakita sa mga post, ang menopause ay hindi hadlang sa pagiging sexually active ang isang babae. Dahil po makikita nyo, during menopause at menopausal stage, dapat hindi mawalan ng pag-asa ang mga kababaihan at sabihin sa kanila na sila ay nakalipas na sa mga ganong activities. Dahil ang sexual activities ay maganda, may magandang naidudulot sa blood circulation, mawawala ang iyong self-esteem na mababa, at ang depression nyo ay maiiwasan. Iyan po ang mga simptomas ng menopause, na yung self-esteem, tulad na nangyari kay Mami D nung una, nawawalan na siya ng tiwala sa sarili at napapabayaan ang kanyang pangangatawan at ang kanyang negosyo. Dahil sa nangyari sa kanila ni Carlo ng gabing yon, bumalik ang sigla sa buhay ni Mami D. Kaya ito po, tandaan nyo, sir at madam, hindi po hadlang ang pagiging may edad at menopause. Mali po yung isipin natin na pag menopause ng babae, mga sir,
ay hindi na sila nilalabasan. Katunayan, sa mga kalalakihan dapat mas maganda makipagtalik sa mga menopause na kasi wala na, hindi na sila mabubuntis. Kaya tignan mo, si Mami D, nangabayo, nangarera, nagkambyo rito, nagkambyo roon. Yan po ang kagandahan na makipagtalik sa mga menopause dahil wala na ang chance na sila ay mabuntis pa ulit. Kaya mas masarap, mas safe, at sa mga kababayan naman, this is not the end of your life. Pagpatuloy nyo yan para sa inyong sarili. It's a right to be happy. Karapatan nyo po yan lumigaya. Ano man ang mangyari sa inyong buhay, dumaan man ng araw, dekada, karapatan nyo ang maging maligaya. Lalong-lalo na sa sexual needs ng isang tao, huwag nyo pampabayaan. Kayo rin po, mister, alisin nyo yung mga ganong maling paniniwala. Okay po, maraming salamat sa panonood. Sana may naidulot akong konting aral sa inyo lahat. Good night po.